Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito pong ABS-CBN ay naglabas na ng confirmation. Naglabas na po sila ng opisyal na pahayag tungkol sa programang pansamantalang papalit sa It's Showtime. Ito, babasahin ko yung kanilang statement. Ang pinakabagong game variety show ng Pilipinas na It's Your Lucky Day ang pansamantalang papalit sa It's Showtime at pangungunahan nito ng pambansang host na si Luis Manzano kasama sina Robby Domingo, Jenica Garcia at Melay Cantiveros. Makakasama rin nila ang iba pang mga special co-host at celebrity guest. Yung mga mga special co-host mga kababayan o tampok dyan sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Kyle Echari, Seth Fedelin Negi, Longmea Petit at Divine Tetay. Ayan po yung mga iba pang mga special co-host at celebrity guests. Mula sa bumubuo ng It's Showtime, ang It's Your Lucky Day ay magtatampok ng bagong game at variety segments at ipalalabas tuwing tanghali simula October 14 hanggang October 27. Lunes hanggang Sabado sa Kapamilya Channel A to Z at GTV. Mapapanood rin ito sa Kapamilya Online Live, I1TFC at TFC. Inaanyayahan ng ABS-CBN ng mga manonood na patuloyin ang swerte sa kanilang mga tahanan at makisaya kasama ang buong pamilya sa It's Your Lucky Day. O yan mga kababayan. So simula po October 14, ito na muna ang halili sa It's Showtime. So ang tanong, magiging lucky kaya talaga ang It's Your Lucky Day sa loob ng 12 days? O ay, yung tanong ng mga marites. Panonoorin kaya ito ng mga panatikong ng It's Showtime? Panonoorin kaya ito ng mga, alam nyo na, mga taga-subaybay ni Bisiral at ng iba pang mga host dyan sa It's Showtime. So yan po yung aabangan natin mga kababayan. Malapit na po October 14, 2 araw na lang at mapapanood na natin itong programa na pangungunahan ni Mr. Luis Manzano. At ito mga kababayan, update rin po tayo sa Nutam People Ratings October 9 dito po sa top overall programs. Hindi lang po ito sa katanghalian. At dito po ang nangunguna noong October 9, 2023 ay ang 24 oras. Kasi marami talaga manonood dyan. Balita kasi yan . So, syempre, yung mga tao talaga talagang naghahanap ng update tungkol na sa nangyari sa bansa natin at maging sa ibang bansa. Lalong-lalo na ngayon Naku, ang dami pong tumututok sa balita, lalong-lalo na dyan po sa nangyari sa Israel. Syempre, may mga kamag-anak siguro sila, so gusto nila malaman ano ba status ng nangyayari dyan sa Israel. At yung mga patutsada rin ni Duterte, ni Digong, dito sa sa Kongreso. Kasi pinagtatanggol niya si Sara Duterte, yung anak niya pinagtatanggol niya at binabanatan niya nga itong si Speaker Romualdez. Sabi ni Digong, masyado nilang sinisita itong ating Vice Presidente, sila nga ito dyan sa Kongreso, ang napakaraming confidential funds. O kaya sabi ni Duterte, pa-audit yan. Sumagot naman ng sumagot itong si Romualdez, ang sabi nila, sila ay updated sa audit. Hindi po sila tumataging ma-audit. Hindi katulad ng iba dyan, tinatanong lang kung saan napunta yung confidential fund, ang gagawin, i-red tag ka agad. So marami po ang talagang nanonood ng balita, kaya naman number 1 nung Lunes, itong 24 oras. At nag-number 2 dyan ang FPJ's Batang Quiapo. At doon naman sa sa mga noontime shows ang pumasok po dito sa top overall programs ay ang E80, number 12 po sila. At itong Tape Bulaga, number 17. At itong Showtime, number 21. O yan po yung yung ratings pagdating po sa Nutam overall programs. Yan po yung October 9. No, October 10, nalampasan na ng FPJ's Batang Quiapo ang 24 oras.
Sila na ngayon ang number 1. Pumangalawa itong 24 oras. At ito na mga E80 na number 12 nung October 9. Ngayon po ay number 14. At itong Itbulaga, nako, dumikit number 15. At kulelat pa rin, syempre. Etong It's Showtime, nasa number 20, no? 20th place itong It's Showtime. So yan ang mga kababayan, ang update natin pagdating naman po sa TV ratings. At ito mga kababayan, pinag-uusapan din lalong-lalo na sa sa fashion. Ito si mga kababayan, si Nadine Lustre. May mga post ng mga litrato na hindi nakasuot ng bra. Kumbaga braless na mga kababayan. So marami po ang marami ang natuwa, marami rin naman ang hindi natuwa. Babasahin ko yung ibang komento rito mga kababayan. O sabi kay Nadine Lustre, mag-Viva Max ka na idol. Grabe naman kayo, hindi lang nagsuot ng bra, Viva Max na. Pero unti-unti na lang, Viva Max na susunod. O baka naghirap na raw si Nadine. Kaya wala nang bra. Tapos yung iba dito talagang may pagnanasa. Yung mga comment dito rapsa raw, rapsa. Ma'am, nagpapadidi ka po. Mekus mo na yan, insan. Tukso sa lalaki yan. Nireplyan, matutokso daw uli si James Reed. Ito naman, sabi ng isang kababayan natin, mahal daw kasi ang bra ngayon. Kaya ito, meron din naman nagko-comment, sabi, di na rin kaya daw siya magbra. At tapos meron mga comment. Ito mga comment ng iba, talagang matulis-tulis Okay na yan, kaysa naman kay Julia Barreto. Dinamay niyo pa si Julia Barreto kasi wala naman. Kahit di magbra, hindi halata Paano na yung singhaba ng upo kung walang bra? Mga na to? Mga tawag dito, mga mga malaswa na ibang comment dito dapat daw kahit paano raw sana nipple tape man lang, dahil nagsuot man lang kahit nipple tape daw, pero wala, hindi kumbaga hindi niya may enjoy yung pagsuot ng braless kung may mga takip-takip, di ba? Yun nga yung doon yun nga yung highlight doon Okay yan pag sa dagat or pool, di okay yan sa city, especially sa Pinas. Viva Max na yan. Sabi ng iba, pwede raw yun kung nandun ka sa beach, nasa pool. Pero kung nasa city ka, naglalakad ka sa kalsada. Sigurado, lalong-lalo na sa city, baka maraming madisgrasya. Kasi habang nagdadrive, tapos dadaan ng gano'n na walang suot-suot na bra, baka madisgrasya. Marami rito mga sabi okay lang daw yan. Yung iba naman nagpapantasya. Yung iba naman kumbaga hindi pa rin tanggap yung ganyang klaseng pananamit, yung braless, kasi alam niyo man tayo, mga conservative mga conservative kanya-kanya kasing kanya-kanyang upbringing. Merong mga conservative, meron naman talagang wala nang conservative. At ito, bilang pagtatapos, gusto ko lang i-share sa inyo itong yan po yung litrato sa ating screen. Ito pong si May Mendoza at si Mr. Atayde, Congressman Atayde, ay meron pong litrato kasama si Ruby Rodriguez. Yan. Nagbanding po ang mga Dabber Cats. Dinalaw nila si Ruby sa Amerika o sa Los Angeles, California. Meron dito mga nagsasabi, Ate Ruby, balik ka na please.
Oh, at meron agad na Marites. Oh. Sigurado babalik yan pag nakalipat na sa malaking studio. EAT, hinihintay na lang na madagdagan ng bulaga. Malapit na. Yan. Oh, medyo pumayat daw si Ruby, ha? Pumayat ba? Parang hindi naman. Ganun pa rin. So, ilang po muna. At tutok lang po sa mga update natin dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless.